do you have already rules and regulations on how these NGOs can receive subsidy from the government? In other words, they must be registered with SEC or with you, and so on. Yes, Your Honor. These are covered in two memorandum circulars of the Commission. One is dating back as far as 2007, and the other one is even earlier. They are in the concept of not exactly subsidy, but fund transfers to NGOs. Because Your Honor. these NGOs have other funds which are private funds. So Yes, if they Your receive money from the government, this should be in a separate account. Yes, so Your that you Honor. can easily audit them. Yes, Your Honor. And this should have solved the problem, because right now when you go to an NGO, you cannot even locate their office. Yes, Your Honor. So I think if the implementing agencies are required to comply with your rules and regulations, this thing would not have happened. No? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Justice Pepe, just one question. And then Justice Reyes, please. Itutuloy ko yung pagsasalita sa Tagalog. Ma'am, excuse po kayo, ma'am. The counsel, attorney, the third, Attorney Molo. Sa takbo ng mga pagtatanungang nakaraan, inaabandona mo na ba ang iyong unang ipinahayag na kung wala man itong mga sinasabing special provisions 1, 2, 3, 4, 5, inalis na yan. At pag naalis yan, constitutional na yung PDAF. Ang PDAF ba, ang pagka-unconstitutional ng PDAF, sapagkat meron lang 1, 2, 3, 4, 5 na special provisions? Or ang PDAF ba, per se, siya lang ay unconstitutional na? Yun po yung kahulihan niyo pong sinabi ang aming punto. Yun ang inyong punto. At ang dahilan ay ano? Dahilan po ay inaalaw niya ang mga taga-legislatura na makapag-implement ng batas pagkatapos niyang mapasa ng batas. Hindi pa mas basikong dahilan na pinapayagan ang Pangulong magbigay ng pondo sa mga kongresista? Maaari din po yun. Pakisama lang sa iyong isasubmit na memorandum. Opo. Sapagkat dapat nating intindihin na kaya nga tayo ay narito at nagkaroon ng kaso at nagkaroon ng pambansang kung ano nung usapan ay dahil nga sa PDAF as it is na ang konsepto ng ordinaryong mamamayan ay pagbibigay ng Pangulo ng pera sa mga kongresista na dapat maliwanagan ng lahat. Liliwanagin po namin sa aming memorandum. Salamat po, Hukom Pepe Perez. So, maaari na po tayo, mataas na mahistradong Jose Portugal Perez. Mapunta na po tayo sa kanina pang naghihintay na si mataas na hukom na Bienvenido Reyes.